Life begins at 40. Nagpapasalamat ako dahil I reached this age. And sabi nila, dito mo talaga marirealize yung tunay na kahulugan ng buhay. Pero may clarifications lang ako. So, kinausap ko ang mama ko at ito ang sinabi niya sa akin. Pinanganak ka talaga 10:30 p.m. ng January 1. Pero, sinabi yung doktor, ilagay na lang natin sa January 2nd para makamenos ka ng isang araw. Kasi pinanganak ka sa Notre Dame Hospital. Technically, according sa documents, January 2 yung nakalagay. However, may nakita ako doon sa nursery notes na I was born 10:30 p.m. ng January 1. So, January 1 talaga ako na pinanganak. Yun nga lang, so sabi ng mama ko, lagi niya sinasabi, para daw makabawas sa bills. So, sinabi ng doctor sa kanya na January 2 na lang daw ilagay. So, ayun, January 2. Pero, may kakayahan akong ipa-change talaga sa January 1. Kaso, ang problema, it will take time, maraming gastos, processing, effort. Siyempre, yung pag-process dito sa Pilipinas talagang matagal. Kailangan mo pang follow up, tapos paper-based kasi yung pagpaprocess ng mga kung ano-anong documents dito. Kaya, it's very challenging and syempre may ina-applyan din ako at yung nakalagay sa birth certificate na finorward ko sa ina-applyan ko is January 2. So, talaga magkakanda leche-leche talaga lahat kapag babalik ko sa January 1 yung aking birthday. If given the chance to make a wish, sa wish ko lang perhaps, sana makita nila ang video na to, na ang wish ko sana is maibalik sa January 1 yung birth certificate ko as my birthday instead of January 2. Malakas naman yung ebidensya namin eh. We have proof para mapatunayan na January 1 talaga ako. And syempre, sa Raffy Tulfo in action na hopefully maibalik sa January 1 ang ating birth date. So, paging Senator Raffy Tulfo, baka naman. At wala na akong pakialam kung makapal ang face ko. So be it. Malay mo mapansin ang aking wish, di ba? Kaya ever since nung bata pa ako, January 1 talaga siya sin-celebrate, as in January 1. Hindi January 2. Kahit na nakalagay sa aking papers na January 2 talaga. Marami siguro nagtataka, bakit ko daw sin-celebrate January 1, ang nakalagay daw is January 2. Pero, kebs na. Siyempre, alam ko yung totoo. Siyempre, mismo ang mother ko na nagluwal sa akin, yun din yung revelation niya. So, yes, medyo nakakalito. Ganun talaga ang buhay, pero so be it na lang. Yun nga lang, wala na yung si Dr. Pavia, na isang residente dun sa Notre Dame Notre Dame Hospital sa Baguio City. So, I was born in Baguio City but raised here in Benguet. Yan. So, alam nyo na. Pero, ang masasabi ko lang, hindi po ako feelingera, hindi po ako gumagawa ng kwento, such as ginagawa kong 1 instead of 2. Talagang may story talaga na pwede kong I have the power to change. Yun nga lang talaga, it's very challenging. Ang dami kong isa-sacrifice talaga. So be it na lang. Kaya sa ngayon, tumatanggap na po ako ng kahit na anong gusto nyong i-ano sa akin. Di ba? Di ba? Parang ano tuloy. Pero I am very thankful na nag-follow kayo sa akin sa mga contents ko, pina-follow nyo, and ganito talaga ako magsalita. Ayoko mag-pretend na somebody that I am not, such as hindi ako yung tipong mataray, hindi ako yung tipong prankster, hindi po ako yung comedy, yung mga stereotypes sa mga LGBT. Iba talagang kung ano yung natural sa akin, ganito na talaga ako magsalita. So yes, this is me and I cannot change myself na ayoko magkunwari. Parang so be it na kung ano yung nakikita nyo, ganito talaga ako. Pagdating naman sa face, okay? So I am using a Samsung Galaxy S23 Ultra. And gusto ko to kasi kahit papaano, kahit na mukha akong animal, meron siyang beauty filter. So at least medyo naaano yung pores konti,
Ayan. So, medyo may filter 'to kaya parang medyo mas makinis yung mukha ko dito sa camera, 'yan. And siyempre naman, ito yung isang investment na ginagamit ko sa pagvo-vlog, talagang quality. Invest in high quality equipments kapag gusto mo talagang maging content creator. Para naman, ma-stimulate yung visual sense ng viewers sa'yo kasi mawawalan sila ng gana kapag blurred or malabo yung kuha ng camera. So, dapat talagang ganito ka-consistent yung camera. Yun yung isang advantage kapag nag-i-invest ka talaga ng quality sa video and of course, sa audio. Kaya kung makikita nyo ako sa personal, hindi ganito kakinis yung face ko. Ayan. Pero halos same pa rin, ganito yung face ko. Hindi siya over-filtered ha. Medyo beauty filtered lang siya, pero hindi sobrang filter na nasa, alam mo yung face sa TikTok, di ba? Medyo mas sobrang makinis siya. Ito, ano lang, slight lang yung filter. But, ito pa rin yung itsura ko. This is my face. Hindi naman siya na-distort. And, syempre, hindi ko naman kayo niloloko sa itsura ko, no? Ganito talaga ang itsura ko. At the age of 40, tatanggapin ko ng buong buo kahit na tawagin nyo na akong daddy, mother, tita, mga ganon, o kaya gurang. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine 40 na ako. So, ano nga ba ang ine-expect ko kapag 40 na ako? So, medyo magseseryoso na ba? Siyempre, no? Magseseryoso na talaga tayo kasi mukhang, alam mo yun, hindi ko pinangarap na nung bata ko, hindi ko pinangarap na aabot ako sa 50. So, 40, parang malapit na, no? Pero yes, ayoko pang mawala sa mundo. So, nag-i-invest talaga ako ng effort, time, para ipagpatuloy ko yung profession ko kasi alam naman natin na hindi forever ang pagiging content creator or vlogging. Kasi pwede sa isang iglap, mawawala ang ating stock meds. So, kaya pinupush through ko ang mga remaining years ko para i-practice yung profession ko. Para kahit papaano, meron akong chance na mag-invest para sa retirement ko. So, ang iniisip ko na ngayon is retirement. Kasi as an LGBT, syempre wala akong anak and I am not sure kung magkakaroon ako ng pamilya in the future. So, yes, as an LGBT, alam naman natin na yun yung isang expected outcome na mag-isa ka kapag medyo elderly ka na. So, yes, mag-invest para in the end, alam mo yun, hindi ka mamumulubi, lalo na kapag magre-retire ka. So, yun yung opportunity for me na para makabili ng property kasi siyempre mga friends, kapamilya mo, may kanya-kanya na silang pamilya. So, you have to invest for yourself. At ano nga ba ang sikreto ko sa aking skincare? So, sa mga nagtatanong sa skincare ko, ang isa sa mga hindi ko talaga dapat tanggalin is yung pag-inom ng tubig. 10 to 12 glasses of water a day. Alam mo yun, yung gustong-gusto ko kasi na maramdaman yung skin ko na smooth, yung parang nagtutubig siya, yung parang gano'n, yung sweaty, yun yung effect sa akin yung pag water therapy. Yan. Ganito yung resulta. So, yes, hindi ako masyadong nagkaka-pimples din because of water therapy. Tapos, alam mo yun, hindi nangungulubot yung face mo kapag nag-water therapy ka. And then, ayan, basta fresh yung itsura mo. Yun yung effect. And maka-cleanse talaga yung liver mo, kidney mo. Kaya, mababa yung creatinine ko, normal siya. Pati yung GFR ko, normal. Yun nga lang, matakaw lang ako sa mga fats. Kaya, nagme-maintenance na ako ngayon. At pagdating naman sa health, yes, being 40, kailangan ko na talagang mag-maintenance. Ayokong biglang mag-suffer sa mga consequences ng pagpapabaya sa sarili. It's because magastos talaga magpo-hospital. So, as much as possible, lagi kong chine-check yung blood works ko, ng sarili ko, regular check-up para ma-determine kung ano nga ba yung mga dapat na i-correct sa aking system. So, careful na din ako, hindi ako masyadong nag-iinom. So, binabawasan ko din yung vices ko, mga ganon. Kasi, na-observe ko ngayon, kapag may hangover ako, it takes 3 days para mawala. Alam mo yun, ganon talaga katindi. Unlike nung 20s ako, malakas pa rin ako kapag may hangover. Ngayon, hindi na. Kasi,
titas na or daddy na. Kaya, enjoyin ko na lang yung mga moments natin. So, that's it. Sana may natutunan kayo dito about being at the age of 40 years old. So, happy birthday to me. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine talaga nasa 40 na ako. Nilampasan ko na ang middle age. So, konti na lang magiging senior na. Hindi ko talaga ma-imagine. Pero anyway, thank you for another year of life. Siyempre, sana madagdagan pa ng madagdagan. Kaya follow me sa aking mga social media accounts kung gusto niyo yung mga contents ko. Kasi nag-i-invest na ako ng mga contents na ganito na. Siguro may mga reactions pa rin, pero more on myself na lang para, alam mo yun, mas maganda kapag sinishare ko yung stories ko talaga, my personal stories. Ayan, okay? So, yan siguro yung pagbabago sa mga contents ko this 2024. Kaya, thank you for following me, for subscribing me, and sana huwag kayong bumitaw sa akin. Okay? So, mapa-pageant man or non-pageant, sana andyan pa rin kayo. So, once again, Happy New Year and happy birthday to me. 40 na ako. Sige, bye-bye na.